Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na Tanong Mo, Sagot Ko. Susubukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric teachings. Kung hindi kayo kontento sa sagot ko, pwede kayong mag-comment dyan sa comment section. At pag-usapan natin yan sa next video. At sa may mga katanungan naman, i-comment nyo lang din sa comment section. Ang unang tanong ay mula kay Isidro Pido. Good day bro, taga-subaybay ako ng contents mo. Marami ako naliwanagan sa iyo. Gusto kong itanong about fasting na walang foods, walang tubig or any liquid intake, tanging hangin lang sa pamamagitan ng Buhay na Salita. Huwag naman yung hangin lang, baka pumasok yan sa ulo mo at mabaliw ka. So, ang purpose ng fasting is para mababa yung blood sugar mo kasi ibo-burn yon. Tapos aside from that, ibo-burn ng katawan mo yung stored fats. So parang magi-cleanse yung katawan mo. So yan yung purpose ng fasting. At saka sa ancient times, so nagpa-fast sila para malinis yung katawan nila bago sila humarap sa Diyos na sinasamba nila. So ganyan yon. Si Saint Joseph nga yung tatay ni Jesus Christ. So hindi ito sa Bible na istorya. So sa ibang sources ito. Hindi ko lang maalala ko na yung gospel na yun eh. Pero yun yung pinagbasihan sa pelikula na Carpenter's Son. So, ang nakasa doon si Saint Joseph is bago siya nagdarasal or humiling ng isang bagay sa kanyang Diyos na sinasamba, yung si Yahweh, ay nagpa-fast siya. So, tinatanggal na yung lahat ng kinain niya. Ibabawas yun bilang dumi. So, yan yung purpose para malinis ka pagharap sa yung deity na sinasamba. So, sa atin naman, magpa-fast tayo. Depende na yon sa yung purpose or motives. So, most probably, the usual na mga tao na nagpa-fasting tulad ko ay para sa health natin. Para maganda yung circulation ng ating dugo. Kasi nalilinis yung dugo natin eh. So, yung mga sugar na sumasama sa ating dugo ay isa yon sa mga natatanggal o nakukonsume ng katawan kapag tayo nagpa-fasting. Tapos nag-heal din yung ating katawan. So, wag nang haluan ng katang isip na tulad ng hangin lang. Maaring literal na hangin lang kasi humihinga naman tayo, pwedeng ganon. Pero wag mo lang masyadong gawa ng sobrang katang isip na reasons. Next question ay mula kay Leomar Pavia. So medyo mahaba yung comment niya. Rekta na lang tayo sa kanyang punto. So pwede bang magliklay o mga Buddhist amulet yung Kristiyano? So depende na yan sa paniniwala mo. Pero kung ayaw mo talagang pagkaroon ng conflict, sundin mo lang yung kung ano yung nasa puso mo. Kung nasa puso mo talaga pagiging Kristiyano, so huwag kang gumamit ng mga Buddhist amulet. So, kung gusto mo talagang mag-Buddhist amulet, so mag-shift ka into other belief system. Kasi may conflict talaga yan. Next question na mula kay Ronald Ramirez. Boss, tanong ko lang about sa Moldavite, kung sa Kalawakan ba nanggaling ang Moldavite? So, maraming sasabi na, sa Kalawakan daw yan nanggaling. So, isa yung stone na nabuo mula sa isang object na nagmula sa outer space na pumasok dito sa ating planeta. Pero mag-ingat ka kasi maraming peke na Moldavite. So, glass yan siya, glass. Dahil sa sobrang init, nagiging glass siya. So, most probably, yellow-green or green, ganon. Pero much better na kung kuha ka ng Moldavite, yung merong laboratory test na result na patunay na Moldavite talaga. Kasi yun yung legit. Yung may patunay.
Huwag kang basta-basta bumili dyan sa mga online shops at sa mga nasa Facebook. Ang fourth question ay mula kay Archangel Alleluia. Mapagpalang gabi kaibigan, pwede po ba ilapag sa altar ang lekline na nagdadasal ako ng prayer ng simbahan at mga orasyon? Aslang kaibigan, salamat sa sagot. So kung prayer ng simbahan tapos yung lekline mo ay Thailand, so most probably meron yung sapi na mga elementals o anumang deity. So nagdarasal ka ng dasal ng simbahan, ibang deity din yon. So maaaring magkaroon ng conflict or banggaan ng energy. Except na lang kung parehong positive energy yon, so okay lang. Kung ang leklay mo naman ay Malaysian leklay, so hindi naman sakop ng anumang religion yung Malaysian leklay. So yun po ay singaw ng kalikasan. So walang problema kung magdasal ka kasi hindi naman yun sakop o wala yung deity, wala yung sapi sa loob. So purely earth energy yun. So singaw ng kalikasan nga singaw ng mundo. Charge din yun sa mamagitan din ng kalikasan. Tulad ng rainwater, river water, spring water, hindi kaya moonbath, moonlight. So ganun. Sa orasyon naman, much better na iwasan mo. Huwag mong ilapag yung leklights because sabi ko nga kanina, iba't ibang deity yun. So maaaring magkaroon ng conflict at mga territorial pa naman yung mga elementals o mga fallen angels. Tapos, yung lihim na karunungan ng mga orasyon ay sa Infinito Diyos yun galing. So siya yung pinaka-Diyos doon. So ibang deity na naman. So, much better na iwasan mo. Ang fifth question natin, ito yung pinaka-highlights ng ating topic ngayon. So mula ito kay Alvin Andaya. So shout out sa iyo at maraming salamat sa pagtanong. May tanong po ako kapatid, ang mga mutya ba ng kalikasan ay pwedeng tanganin kahit may medalyon ka na ng San Benito? Magdedepende yon sa dasal na gamit mo sa iyong San Benito. It's because pag ang dasal mo ng San Benito ay pangsimbahan, so purely exorcism talaga yon. At ang mga mutya ng kalikasan, kung totoong mutya yan, meron yang sapi o meron yang nakatira na elemento. So pag inusalan mo yan, nagdadasal ka ng exorcism prayer mula sa Saint Benedict Medal, so maaaring mabaklas or magkaroon ng kontrahan doon sa mutya mo. At kung mayroong nagsabi sa'yo na seller na pwede, ibig sabihin nun, yung binibenta niyang mutya ay peke. It's because ang totoong mutya, pagkahawak mo pa lang, magkakaroon yan ng komunikasyon o mag-build up yan ng connection mula doon sa gabay ng mutya. So ang totoong mutya ay may gabay na nasa loob. Pag hawak mo pa lang, wala ka nakuhang communication sa isang gabay, peke yung mutya na yon o maaring replika lang. Kasi maraming naglipa na dyan ng mga mutya puno dyan sa social media, sa Shopee, sa Lazada, sa Facebook. Makakita lang sila ng kakaibang bato, kakaibang kulay, sasabihin kaagad na mutya, which is hindi naman talaga totoo. Hindi yan totoong meaning o paliwanag tungkol sa mutya. Ang totoong mutya po ay nag-iisa lang. Kaya nga tinawag na mutya kasi nag-iisa lang siya, katangi-tangi siya. So, ang totoong mutya, meron yang elemental sa loob na nakatira. So, pag meron kang San Benito na may exorcism prayer, so, maaaring magkaroon ng conflict. So, maaaring mabaklas yung elemental sa loob ng mutya mo. At kung mas malakas naman yung elementals kaysa sa'yo, which is hindi ka ganun ka-connected sa Saint Benedict mo, so magkakaroon talaga yan ng retaliation. So maaaring ikaw yung maresbakan. So iba't ibang deity kasi yan eh. So magiging deity mo na yung elemento na sa loob ng mutya eh. Masyado kasi kayong nabulagan sa mga kwentong YouTube, which is hindi naman talaga yan yung dapat na basihan niya. So mag-ingat. So, mamili ka lang sa dalawa. Mas mabuti pa na gemstone na lang. Mula din naman sa kalikasan yon. So, yung
Meron talaga siyang energy from earth. So, hindi yung mutya na merong sapi. Pag sinabing gemstone, hindi yan mutya. Yung iba kasi, kakita lang ng gemstone, iibahin nila yung pangalan, sasabihin nila mutya para may benta nila. At saka kung totoong mutya yan, meron niyang gabay sa loob, bakit mo ibibenta? Ikaw na lang sana yung gumamit. Ganyan lang yan, kasimple. So ayun mga migs, maraming salamat po sa pagpanood. Paki-like ng video at paki-share po ito sa mga kilala nyo. Yun lang po. Kita-kits until next topic. Thank you.